Okay, it just went down. Sports, sunny, short days. You gotta be careful. I don't want to hide there. Look at that sun over there. So then we can, yeah, look at that sun. Oh God. Where are you, Mib? That's a rat? Oh no, that's the plastic. Oh wait, no, I don't want no rat problem. I just want Mib. Meb. Oh. He's saying hello. Give him a cadenia. Ibo? Mibo? Academia! 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 Wah. What's wrong with you, Hai? What's wrong with her? What's wrong with you? Just reliable. Guys, good morning po. Kumusta? Mag-breakfast ulit tayo. Ang ating breakfast ay ito po, itlog, yung burgol, lettuce, cucumber, at saka hummus, yung chickpeas. Ito, hummus, tahi. So, kain na po tayo. Thank you, Lord. Tapos, meron pa akong kamote dito. Yan. Pero, snack ko na yan mamaya. Last na yun. Thank you, Lord. Vlog ko na nag-alala si Mr. dahil sa airport na nangyari yung batang namatay. Hindi naman ibig sabihin na ayaw niya kaming pauwiin. Kasi maraming nagsabi na dito, mas magulo, ganyan. Yung alam nyo, yung mga nakaka-gets yung point ko kung bakit siya nag-alala. Dahil, bilang isang ama ba naman, nakita mo yung pangyayari na matay, yung ganun na disgrasya. So, yung point niya na doon, sabi niya, mag-ingat kayo doon. Nakiusap siya na ingatan ko ang mga bata. So, hindi ko naman sinasabi na mas okay dito kaysa sa Philippines. Ano lang ba yung nag-alala lang siya dahil nga wala siya doon na alam nyo yung bilang isang ama yung protected sila sa mga anak. Siya mag-alala mas safe sa Philippines, mas compare naman dito sa Lebanon ay mas delikado. Hindi naman yung about sa between Philippines and Lebanon, guys. Yung point ko na yun, nag-alala yung asawa ko dahil yung nangyari nga, nakita niya mismo yung video. Siyempre, accident nga yun, kaya lang pinaalalahanan niya ako and nag-alala na wag kong pababayaan ang mga bata. So, yun yung point ko, guys. Ganun pa, ma'am. Hindi naman niya kami pinagbawalan na na uuwi doon. Pinagsabihan lang ako at nag-alala siya dahil maraming nangyayari nga doon. Hindi ko naman sinasabi na mas delikado sa Philippines. Hindi niya naman sinabi na mas okay dito sa Lebanon. Alam namin na may war dito, kaso yung point niya is ingatan ko ang mga bata, lalo malayo siya. Ganun yung niya, guys. Kaya nag-alala siya. Hindi naman about sa peace, yung about sa situation between Philippines and Lebanon. So, yun. Kasi at least dito, nung time na may gulo,
at least kasama namin siya and feel niya na protected ang pamilya niya, ang mga anak niya. So yun. Hindi naman niya sinabi na wag na kaming uuwi, ganyan. Pinagsabihan niya lang ako na mag-ingat kami at ingatan ko ang mga bata, ang mga Lebanese kasi, at saka lahat naman siguro ng tatay ayaw mapahamak ang mga anak, ganon. So, yun yung point ko guys sa vlog ko na yun. Hindi ko naman kinumpare yung Philippines at saka Lebanon na mas safe dito at doon na delikado. Yun nga, sabi nyo nga na kahit saan ka man naroroon, may disgrasya na nangyayari. Kaya lang, yung asawa ko din naman is, hindi naman siya bato, hindi naman siya na walang pakiramdam. Siyempre, protected, gusto niya maprotektahan ang mga anak. So, hindi naman ibig sabihin na may war dito, hindi niya pinoprotektahan ang mga anak dahil hindi kami pinauwi, ganyan. Yung point niya, at least, nandito siya noon, andito siya kasama namin kahit na may gulo na nangyayari. Naghahanda na kasi ako kasi alam nyo naman guys na madali ang araw. So, tawag nito, ayaw ko yung mataranta, yung malapit na kaming uuwi ba. Kaya ngayon, na may time pa, inaayos ko na yung mga gamit namin, lalo malapit na. Alam nyo, dito sa Lebanon, hindi sa napansin ko ang mga tatay dito. Alam ko naman na lahat ng tatay mabuti, mayroon din naman masama, ganun. Hindi ko naman sinasabi na ang mga Lebanese may masama, may mabuting ama. Dito talaga, nakita ko na very family oriented sila, yung mga Lebanese guys. Ewan ko lang, dito sa community namin, dito sa kung saan ako nag-stay, kung saan ko nakikita ang mga tao, mga Lebanese, kung saan ako naka-surrounding, ganyan. Dito sa surrounding ko, ganyan, family ng asawa ko, mga ibang family dito, mga tatay, super protective sila. Kumbaga, ayaw nilang masaktan ang mga anak, ayaw nilang mapariwara ang mga anak, ganyan. Talagang protektado sila sa mga anak nila, sa pamilya. Ayaw nilang mababastos ang mga asawa nila, ganyan. Kahit sino naman guys, siguro dati naman sa Pilipinas, ganun din naman. Pero, yung mas nakita ko dito na as in na family oriented sila. Bihira lang yung merong divorce dito guys. Allowed sila na mag-divorce. Oo. Hindi bawal. Marami po akong kakilala na divorce din. Pero marami din po akong kilala na buo pa rin ang pamilya. Yung family first, ganyan. Parang sa atin din, guys. Naghihiwalay, ganyan. Pero, pag yung lalaki ay family-oriented talaga na iniisip ang pamilya, marami. Meron nagsasabi na mas maganda ang sitwasyon sa Philippines. Oo, alam ko dahil wala ngang gulo doon na yung bombahan, ganyan. Dito, alam natin ang Lebanon talagang prone sila sa ganyan, sa war since then. Pero kung basehan sa family, ganyan, mas okay pa. Mas okay para sa akin yung
Dito din naman, meron din namang kabit-kabit, ganyan. Pero, mas marami pa rin yung matino. Yun ang masabi ko, guys. Mas marami pa rin yung matitinong lalaki, matitinong babae. Parang sa atin lang talaga, as in, na may matino, may masama, ganun. May mabuting asawa, may mabuting masamang asawa. Ano. Siyempre, dito talaga prone sila sa ganun sa war. Pero ang asawa ko at saka yung mga ibang Lebanese na tatay, yung mga nakakilala kong Pilipinan na kapangasawa ng Lebanese, super protected ang family nila. Talagang family first. Oh. Wala pa akong na-encounter na, thank God, kababayan natin na nakapangasawa ng Lebanese na nagka-problema siya sa asawa. Wala pa. Yung mga kaibigan ko dito, okay naman po sila. Yung mga kakilala ko, ganun. Yun lang. Kahit saan bansa, guys, may bad things. Alam nyo, yung tawag ito, may kapangitan, may kagandahan. Dito sa Lebanon, may kapangitan din naman, may kagandahan siya. So, never ako nag-compare between ating mga countries. Sa totoo lang, ang asawa ko, lagi niyang sinasabi na mas okay ngayon ang Philippines. Yung economics, lahat-lahat. So, yun. Hindi naman siya against Philippines, guys. Tawag nito, noon pa man gusto niya na doon kami mag-for good. Kaya lang maraming consequence yung hindi natutuloy. Siguro plano ng Panginoon, ng ating Panginoon na hindi mangyayari. Kasi naikwento ko naman sa inyo na talagang mag-for good na sana kami noon. 2019 nga, di ba umuwi nga ako, naikwento ko sa inyo, guys. Kaso, yun na nga, marami talagang hindi natutupad. So, siguro may dahilan, ganon. May dahilan siguro, guys, kaya hindi natutupad ang mga plano namin ng asawa ko. Hindi ko naman expect na makakauwi kami. Basta nagdadasal lang ako, ganyan. Na, makauwi kami, makita ko ang magulang ko, ganyan lang, guys. At, yun, ikwento ko nga sa inyo noon, yung asawa ko, maraming plano talaga na doon kami mag-focus. Yung, alam nyo, simula sa Philippines. Kaya lang, yung way ng visit niya is hindi ko, against ako. So, thank God, pumayag siya na uuwi kami ng mga bata na kasama ko. So, yun, pinagpasalamat ko sa ating Panginoon dahil hindi ang tawag ito na uuwi kami ng mga bata na kasama ko sila. Hindi po siya, guys, hindi po siya against na uuwi kami. Yun lang, nag-aalala lang talaga. Siyempre, feeling niya sa mga lalaki, powerful sila sa pag-protect ng anak. Alam nyo? So, sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. God be with us, sabi ko.
Kaming mag-asawa, mahal namin ang Pilipinas, guys. Tignan nyo, asawa ko, ano siya, updated siya sa nangyayari sa Philippines. Ay mga politics, alam niyo, ng asawa ko. So, hindi siya against sa Philippines. Alam niya kung okay or hindi. Alam niya ang istorya ng Pilipinas. History ng Pilipinas. Hindi ko sinabi sa kanya, nag-search siya. Nung alam niyang mag-aasawa siya ng Pilipina, doon siya nag-start na mag-search ng history ng Philippines. So, yun. Siyempre, ang magiging asawa niya, ang kapartner niya ay Pilipina. Kaya interested siya sa history ng Philippines. Ako, kung hindi niya ikwento sa akin ang history ng Lebanon, hindi ako interesado, guys. Ang sama ko nung basta mag-asawa lang kami. wala na yung ganun na mag-search ako ng mga history nila. Until kwento niya sa akin, sinabi niya ganun. Ubus ko na. Ayan. Ipadry natin itong kinuha nating bay leaf. Spread natin dito. Hindi natin i-direct sa sun kasi mangingitim siya. Yung gusto ko ba yung mag-brown siya. Dry, ano siya, ang tawag ito? Yung ipadry natin na hindi bilad sa araw kasi mangingitim. Mas maganda pag ganito para mag-brown siya. Yung makuha natin yung kulay ba ng laurel. Gold, brown siya. Hindi siya yung itim. Ang bango ba? Tapos mamayang hapon, kunin natin. Dami din pala, pero wala, hindi siya mabigat, as in, hindi siya mabigat. Ayan, brown na siya, pero hindi pwede yan kasi maitim. Ito lang siya sa silong. Hayaan lang natin. Sana hindi siya mahangin ba? Hindi naman mahangin. Para hindi sila ilipad. Hi guys! Hello po! Walang kuryente kaya madilim ang bahay. Ako'y naglilinis po dito. Nagmamap. Kahit pa paano matanggal yung alikabok. And naglalaba po ako ng aming yung cover sa aming sofa kasi may bumalik. Aalis nga tayo, uwi nga tayo. Dapat malinis ang bahay. Ayan, tinatanggal ko pa unti-unti. Kahapon ito nilabhan ko na siya. Ito naman ngayon kung may kuryente, ito ang isunod ko na ilaba. Ayan, yung mga plantyahin ko. Hindi ko pa na ayos. Ayan, unti-unti ko nang natapos ang aming damit na iligpit. So,
tawag ito, magmap po tayo dito kasi maalikabok kahit ano, konti lang ba, linis-linis bago aalis para malinis ang bahay. Wala ang asawa ko, wala ang biyanan ko, wala ang ang mga anak ko sa school. So ngayong araw ay wedding anniversary namin ng asawa ko. So kahapon hindi na ako nag-vlog, yun yung celebration namin. Nagkain kami ng ice cream. Yun lang. Walang date guys. Ang importante, maganda pa rin ang samahan sa isa't isa. Yun. Hindi kami sanay na lumalabas yung mag-celebrate ganon. Hindi. Ano lang, kung magkataon na nandito ang asawa ko, kasi kahapon nga is 8, so medyo late na itong vlog namin. Nagkain lang kami ng ice cream. Tapos yun. Dahil ngayon wala naman siya. So, lagi na yan, sanay na ako kahit noong hindi kami dito nakatira. Hindi kami nagde-date. Hindi kami nagse-celebrate ng anniversary namin. Importante guys. Okay, ang samahan. kahit minsan may away, may lungkot, may saya, pero strong pa rin kami. Ito pa rin, sama kami pa rin, nagsasama pa rin kami. Diba? Basta ang importante, magkaintindihan, magkaunawaan, yun. Laging magpakumbaba sa sarili, sa sitwasyon, kung anumang sitwasyon, para maging maayos ang relasyon. Ako dati ma-pride ako, ngayon tinanggal ko na yung pride ko kasi naintindihan ko na. So ganun lang guys ang celebration ng aming taon to, anniversary. Nagkataon na may bisita po kami, yun. At nagluto na lang si mama ng aming lunch. Tapos nung umalis na yung kumain kami ng ice cream. Yun ang nangyari guys kahapon. Dahil wala nga ang asawa ko, hindi naman ata ako nakikita. Dahil wala naman po ang asawa ko ngayon, kaya kahapon kami naghanda. Ang tawag nito, nagbanding. May bisita kasi kami kahapon, yung tatakbo sa village nila. Nagkataon nandito siya sa Beirut, may inaasikaso. So inimbita na ng asawa ko, kaya okay lang. Yan, maplang ba yung matanggal yung dust ito. Konti natin. Nahulog pala.